For today, I will remake my video about screen recording while using Facecam using only one phone. So without further ado, let's get started. Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Abby Joyce. And for today's video, ay i-remake po natin yung video ko 3 years ago about sa pag-i-screen record while my Facecam only using one phone. So basically 3 years ago pa siya kaya maraming changes na po ang nangyari. So sa video na ito ay ipapakita natin yung iba pang mga features na pwede nating magamit sa X-Recorder. So first, pumunta po tayo sa Play Store at i-search ang X-Recorder. Ayan. If wala pa po kayong app, please install it po. And if meron na po ay, if available po ang update, ay i-update po natin ito. Yan. And then, pagkatapos po natin i-update or i-install, i-stop lang po natin yung app. Then, makikita po natin dito sa home yung mga video na nagawa na natin. And sa settings naman po, ay makikita natin yung iba't ibang settings na pwede nating i-adjust. So, first dito po tayo sa audio. So, pwede po natin gamitin yung sa microphone, sa internal, at pwede pong parehas. So, ang pinagkaiba po nun ay, pag microphone lang is yung boses lang natin at kapag internal lang ay yung sa mismong sounds ng phone. So, pwede rin po tayo mamili ng resolution. So, mas better po if 1080p. And sa orientation po, pwedeng auto, landscape, and portrait. Ayan, explore lang po natin yung mga features na pwede pa nating magawa dito sa X-Recorder. Ayan. So, as we can see po sa tools, unang-una po yung camera. Yun nga po, paano nga ba tayo makakapag-screen record habang may Facecam. So, i-highlight ko lang po ito gamit ang brush na makikita rin po natin sa tools. So, pag tinap po natin yung brush, lalabas po yung button na orange sa gilid na may brush. And pwede po natin itap yung square. And ayan po, na-highlight ko na po yung camera. So, isa rin po yun sa picture ng X-Recorder. And kapag tinap naman po natin yung camera, ayan, automatic po nalalabas yung face natin sa mismong pagre-record natin. Ayan, pwede rin po natin siyang i-resize gamit yung arrow dun sa may gilid ng webcam or camera. Ayan. So, paano nga po ba natin ito magagamit? So, for example po ay nagre-reaction video po kayo ng mga videos sa YouTube, ay pwede po natin gamitin yung Facecam na feature ng X-Recorder. So, for example po, ayan nga po yung ginagawa ko. Habang nag-scroll po ako sa aking YouTube channel, meron pong Facecam na nakalabas. So, ayan. Explore naman po natin yung mga settings ng Facecam. Pwede po nating ibahin yung shape to circle or sa square. Ayan po, as you can see, naging circle po yung frame ng aking Facecam. Ayan, pwede rin po nating i-adjust kung saan-saan. Pwede po sa left or right, or sa taas or sa baba. Ayan, pwede rin po nating baguhin yung mga effects. May pagpipilian po dyan, yung bright, warm, at dark. So, kailangan lang po natin humanap ng magandang lighting para ma-achieve po natin yung magandang kuha sa Facecam. So, depende po sa inyo yan kung gagamitin nyo po yung mga filter na yan. Ayan, what if nawala po yung Facecam? So, paano po natin siya mababalik? So, pag pinindot po natin yung button ng X-Recorder, makikita po natin yung settings dun sa ilalim at makikita natin yung mga tools. So, pwede natin gamitin yung camera, brush. Ayan, so, bumalik na po ulit yung ating Facecam. And ganun lang po kadali mag-screen recording while using Facecam. And bago po yung lahat, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa aking channel. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, ay don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga latest videos ko.